sa NAIA Terminal 3 from Tuguegarao City. Susubukan ko ulit mag-vlog, guys. Kasi medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog sa YouTube. Pero, I'll show you yung plane na sinakyan ko. Which is there. Ayan siya. So, ayun guys. So, pupunta ako ngayon sa Seoul, South Korea for 6 days for my post-birthday celebration. And I'm so excited dahil first time kong lumabas ng bansa na nag-apply ng visa. So, ito yun. So, this would be my 12th country. And masasabi kong sobrang dali ng pag-apply na Korean visa. So, bale, 6 PM pa yung flight ko pa Korea. And then, I have to maybe visit lounge access siguro. Like, Tags, Marhaba, and then A1. I'll try the 3 of them kung makakapasok ako sa lounge access na yon sa tatlong yon. Pero ang pinrepare ko mga document right now ay, of course, yung visa because that's the very important thing. And then yung passport. Certificate of employment, wala na akong nilabas na ganon. I have my ID with me also. Meron akong dalang mga bookings from hotels, round-trip tickets, and then Airbnb. Yung itinerary ko nasa phone na lang, so hindi ko na siya pinrint. So by the way guys, this is my 12th country. So I believe and expect na mas mapapadali na lang yung paglabas ko again. So watch out for my travel series here sa South Korea. Lalabas na ako sa departure. Galing akong plane kanina. So, papunta akong international departure naman. So, punta akong 3rd floor to check-in kung pwede na mag-check-in para ipasok ko lang tong luggage ko. Saan kaya dito may storage? Okay, so may naisip ako kasi medyo matagal-tagal pa yung pagpunta ko ng immigration. So I believe ilalagay ko muna sa storage facility itong aking dalang maleta. So marami nakaabang sa akin guys. Papunta na tayo dito sa LNM sa may baggage storage and more dito sa NAIA Terminal 3. Nasa tabi lang siya ng First Coffee and likod ng Burger King dito sa NAIA Terminal 3. Ayun, so pag check ko, kasi gusto ko maglagay muna sa luggage storage, pero gusto ko din i-check muna sa SEPAC if pwede na ba ako mag-check-in dahil sobrang aga pa. Pero nakakit na rin ako dito sa counter nila. So as usual, dun tayo sa easiest way to check-in kapag international travels. Punta tayo sa D16, lalong-lalo na kung wala ka namang i-check-in na baggage. Okay. Papunta na tayo sa Terminal 1, Gate 11 dahil pupunta tayong immigration. Right now, finally, I'm here at Incheon International Airport. So, mukhang wala lang tao pero sobrang daming tao sa baba nag-aantay. Kasi yung iba nauna na sa health declaration form. So, yung iba nag-CR. So, mukha lang hindi siya busy. Saka maluwang yung airport nila na malinis. And then, ibang iba.
So it's one of the world's best airport na sinasabi nila, which I agree. And then sasakay tayo ng train going to the immigration office. So itong nasa likod ko, yan yung sasakyan natin train. So there, hagdan na naman guys. Hagdan na ng hagdan. So pipick up ako ng wifi pero walang tao. Oh my god. Exit D. Punta ako sa exit F. So, got my Wi-Fi, pocket Wi-Fi here at KP via Klook. So, itong pocket Wi-Fi nito is 24 hours yung service nila. Unlike other halls or location dito sa Incheon, it's like 6 AM to 10 PM lang. So, buti na lang na-book ko siya and then binasa ko talaga yung nasa loob ng rules and regulations. Kailangan ko palang bumalik dun sa tabi ng pinagkuhanan ko ng portable wifi or pocket wifi kasi kailangan ko kumuha ng T-Money card. So, babalik tayo doon. So, unang sabak. Ito yung unang food na pipiliin natin here sa Incheon Airport. So, nandito ngayon sa CU. Oh my god, ang lamig! Yay! I want this. So, dito sa Passenger Terminal 1, pag lalabas kayo dito, nandito yung bus stop. So, kuha lang kayo ng ticket to Seoul Station kung sa Seoul kayo. Kung hindi man, pwede kayo bumaba sa Seoul mismo. Tapos, magka-taxi na lang kayo papunta doon sa destination niyo. Alright, so in fairness, on time dumating yung bus. So, early pa siya ng 10 minutes. Tapos, sasakay na kami papuntang Seoul Station. So, siguro hindi na ako kakain after. Hindi na ako kumain sa CU kanina kasi hindi ko bet yung mga food doon. Nag-taxi na ako kasi hindi ko na kaya. My God, nawawala na ako. Ang epic ha, medyo nabobo ko doon. Ang lapit-lapit lang pala. Okay, so pa-check out na ako dito sa Airbnb ko dito sa may Seoul Station. Sa harapan lang to, konting story time lang guys. Alam nyo ba na nawala ako kaninang madaling araw? Nung nakarating ako dito via the bus 6A1. So, pagbaba kong Seoul Station, 50 to 80 meters na lang pala yung layo nito. Pero paikot-ikot ako according to sa map. Tapos, meron ako na-encounter na isang taxi driver na sabi niya, this is only for taxi passengers. Pero tatanong lang naman ako sa kanya. Tapos, sabi niya na parang 300 meters away daw yung layo. So, yun. Nagpaikot-ikot ako sa area. Tapos, meron na isang lokal na nakakita sa akin na pupunta sa isang parang construction site. May pinasukan akong area na sobrang dilim. So, lumapit siya at pinuntahan niya ako to assist me and to help me na tignan yung lugar na pupuntahan ko. So, ayun na nga, nakita niya sa map na medyo malapit or nasa around the area. So sobrang gandang gesture na yun na paisip tuloy ako na very warm din yung mga tao dito sa Seoul, sa Korea. So, yun lang. Ngayon pa-check out na ako. Sobrang sakit ng ulo ko kaninang madaling araw. Kaya, dire-diretso na ako natulog kanina. So, ayun lang. See you!
tutorial kasi ito yung exit pala na dapat labasan. So entrance. Exit ito yung pag galing kang Seoul Station. Pero ako kasi galing akong bus station. Diba? Dit. Kaya, carry. Okay, so yung weather dito ngayon, sobrang maliwalas at presko. Hindi naman siya nakaka-haggard. Kaya kahit ganito, lakad ka ng lakad, carry lang. Carry lang naman kasi gusto ko itong ganitong weather. So, yung weather ngayon dito is umaabot siya ng 17 to 19 degrees. So, okay lang yon kasi sobrang maliwalas yun sa pakiramdam, diba? Sobrang presko nun sa pakiramdam. Okay, so we are staying here at the Days Hotel by Wyndham in Seoul, Myeongdong. Perfect. Nandito na ako ngayon sa Days Hotel, Seoul, Myeongdong na kung saan I book it online using my 7,500 rewards, Wyndham Rewards points per night. So, originally, nandito lang ako for 2 nights and 3 days. Pero, fortunately, nung nag-walk-in ako right now, kasi nag-early check-in ako at 11 AM, which they provided it naman. And then, magandang experience lang yun kasi I didn't expect that I can check in this early. Kasi ang standard check-in for hotels ay about 2 to 3 PM. Minsan 4 PM pa nga. So ngayon, medyo mas napaaga. Wala pa akong kain ngayon. Pero okay lang kasi mag-explore tayo sa area later. Speaking of pagkain, doon sa nabook kong room for 2 nights, walang provided na breakfast yun. Kasi it's Wyndham Rewards points. So ibig sabihin, hindi minsan kasama yung mga libreng breakfast, libreng mga pa-coupon or food na meron si hotel. Pero ngayon, I asked for a free breakfast kasi nabanggit ko na I'm a gold member. So Wyndham Rewards, I'm also celebrating my post-birthday here sa Seoul, South Korea since this is my first time traveling to this beautiful country. And nagbigay din sila ng coffee coupon for 3 which is I can use for 3 days and then 3 coupon for breakfast for 3 days as well. And ayun na nga, nag-request din ako ng late check-out. Okay, so speaking of Wyndham Rewards points, hindi siya available on June 2 to 3, which I really understand kasi it's an option for their property na mag-open ng mga award night sa kanilang system. So what I did, I asked politely yung front desk if they can actually give me another slot or another award ticket for that day, for that night. So fortunately, nag-open sila agad and then I booked up front yung kanilang room which is the same room I'm staying here for 3 nights and 4 days. So totally, I spent 22,500 points for 3 nights. That's 7,500 per night. So yun yung mga perks to be a Wyndham Rewards member. And I urge you to like participate and be part of membership of hotels, lalong-lalo na yung mga feel nyong salihan kasi magandang mga opportunity iyon upang makapag-earn kayo ng points and then you can use it for free nights in the future. So ito, I'm really excited to explore this beautiful area of Myeongdong kasi sabi nila kanina na a lot of things may happen or will happen here because it's kind of like busy street for food and a lot of things. So yun yung very excited ako na gawin. And then nagpahiram pa sa akin ng saksakan, yung universal charger or yung saksakan na wala akong dala. Wala kasi akong dala. So yun lang. So itutour ko kayo dito sa aking hotel room. The registration is for
free. Makikita nyo dito yung